Mula sa pagtataguyod ng abot kayang mental health care, dagdag allowance para sa mga kawani ng gobyerno hanggang sa permanenteng ayuda para sa mga magsasaka. Patuloy ang paghahain ng mga panukalang direktang sasagot sa pasanin ng pamilyang Pilipino. Narito po ang report. Para gawing mas abot kaya ang pangangalaga sa mental health, inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill No. 9327 o ang Mental Health Voucher Act. Sa panukala, magtatatag ng isang voucher system sa ilalim ng PhilHealth para sa low at middle income Filipinos sa layuning mabawasan ang kanilang gastusin sa konsultasyon, therapy at mga gamot. Gagawa ng financing mechanism kung saan makatatanggap ng tiered benefits sa mga pasyente base sa lala ng kanilang kondisyon. Ang basic package ay sasaklaw ng 6 hanggang 10 konsultasyon at therapy sessions kada taon, habang ang comprehensive package para sa mga chronic cases ay magbibigay ng hindi bababa sa 20 sessions, full subsidy sa gamot at rehabilitation services na pupunduhan mula sa General Appropriations Act at iba pang sin-tax allocations at health revenues. Malaking ginhawa naman ang target ibigay para sa mga kawani ng pamahalaan. Isinusulong ni Nueva Vizcaya Representative Tim Cayton ng House Bill No. 9331 o ang panukalang aamyenda sa Personal Economic Relief Allowance ng mga empleyado ng gobyerno at itaas ito sa 9,000 piso kada buwan mula sa kasalukuyang 2,000 piso. Sakop nito ang mga regular, casual, contractual, appointive at elective employees ng gobyerno, kabilang na ang mga guro, nurse, pulis, sundalo, kawani ng LGU at iba pang public servants. Layon din itong tugunan ang matinding pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente at gasolina sa araw-araw na pamumuhay ng mga public servants. Hindi rin pinabayaan ang sektor ng agrikultura. Inihain din ni Representative Cayton ng House Bill 9330 o ang Vegetable Farmers Financial Assistance Act upang gawing permanente ang Presidential Assistance o PAFFP sa ilalim ng Department of Agriculture. Layunin nitong maisama na sa programa ang mga vegetable farmers sa buong bansa na matagal nang excluded sa direct cash assistance. Sa ilalim ng panukala, bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng hindi bababa sa 2,325 piso kada cropping season. Maglalagay din ng safeguards laban sa maling paggamit ng pondo para tiyaking patas at maaasahan ang suporta ng gobyerno sa food security ng bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.